Think of it, okay? Yan ang assignment ko sa'yo. Pag-isipan nyo dyan sa DBS. Madam. Dahil kapag hindi, next time, babatikusin ko kayo sa programa ko. Araw-arawin ko kayo. Promise. Gets? Okay. Move to the next. Madam Chair, can I add? Hindi nga, basta huwag ka na mag-diskusyon sa akin, mag-discuss ka sa akin. Maging si Senator Amy na nagsabi na hindi mo dapat, ilang libo ang sinasabi mong contractual. 12,000. Ba't di nyo naman gawing regular? Yun eh. Eh gusto nga ng DSWD kaso tali yung kamay nila dahil sa inyo dyan sa DPM. Okay? Noted po, madam. Very good. Good boy. Next question ko po, Mr. Secretary. In fact, ito personal experience ko nakita ko. Yung mga tao ninyo, yung magdi-distribute ng AX, naka-backpack, puno ng pera, nag-jeep ng tricycle, bakit po wala kayong service vehicle? Sana bigyan niyo po ng service vehicle or security man lang na para samahan po yung social worker. Paano kung na-hold up yun o na-kidnap dahil alam na bigyan na ng AX. Ito nakita ko talaga, Madam Chair, ng dalawang mata ko. Hindi ko na babanggitin saan ko nakita to. Baka mapag-initan eh. Naka-backpack, punong-puno ng, akala ko kung ano lang yung nasa laman ng backpack, yung pala pera na. Tapos yun na, i-disperse na yung cash. Nag-tricycle lang. Madam Chair, I will not dispute that. In fact, kahit ako, nag-worry ho ako every day. Dalawa ho yung issue namin ho dyan. Marami rin kaming special disbursing officers na hindi regular employees. Ibig sabihin, may mga empleyado ho kami, binigyan kami ng permit ng COA sa dami ho ng payout simultaneous na hindi na siya regular employee pero pinahawakan namin ng pera. That is something that is worrisome. Yes, sir. Pero ang issue ko, Mr. Secretary, is sana man lang mag-rent tayo ng vehicle, sasakyan, and with security, especially kung pinag-usapan that person is carrying hundreds of thousands of pesos. Paano kung nalaman ng mga hold-upper na may pera pa lang laman yan, di na hold up siya. Dapat man lang sana mayroong ban with may kasama security para ma-secure po yung nagbibitbit ng pera. Madam Chair, yes, we'll take note of that. We will make sure na we work with the different regions to provide the necessary components para hindi sila unsafe. Specifically nga doon sa program, hindi po kami makapag-create ng regular positions. Excuse me, Madam Chair. Excuse me. Yes, Senator Tulfo. Sinabi mo non-permanent position, right? Yes. Kaya hindi sila maging permanent. 15 years na nga, kasasabi ko lang kanina, 20 years pa. Non-permanent. You call it non-permanent? 15 years na sila sa serbisyo? Non-permanent pa rin yan? Yeah. These are contractual positions. Kaya nga. Yes po. Hindi, ginamit mo kasi yung term na non-permanent. Ibig sabihin, hindi permanente. Temporary lang. Paano naging temporary yan? 15 years, 20 years, 25 years na nagtatrabaho yung mga tao doon. Just to Na bilang isang contractual, wala silang benefits. At yun yung sabi ka ng Senator Amy, dapat kayo yung social service, dapat kayo namumuna to make sure na makakuha ng social justice ang mga kababayan natin, kapwa natin, and yet kayo nag-violate nung tinatawag ng social justice. This is injustice, big injustice doon sa mga trabahador ninyo. Just to clarify. Well, actually, hindi kayo ng DSWD.